ma-rescue o ma-retrieve yung mga katawan dito sa nasabing building? Napakalaking building ba ito or talagang durug na durug ito kaya't nahihirapan sila? Yes, itong CTV building ay talagang leveled to the ground. Kung ground zero siya. Ayon sa New Zealand Police Authorities naman, may term sila na unsurvivable daw yung building. Meaning to say, most probably wala na talagang no signs of life whatsoever in the building. Pero hindi nila hinihinto yung kanilang search and rescue operation. Pero di ba mayroon kagaya yung mga balita dito na naka-contact pa yung mga na-trap doon? Yung ba ay naiparating natin dito sa mga nagre-rescue para talagang hanapin nila na mayroon pang survivor doon? Yes. In fact, ayon sa isang TV show kaninang hapon dito, yung Camp Bell Live, may isang segment doon na ini-interview yung isang grupo ng mga Filipino nurses here in New Zealand. Tapos sabi ng isang lalaki doon, isang Pinoy, na yung isang missing Filipino doon sa CTV building by the name of Luis Amantillo, na nakapag-text pa daw itong Luis Amantillo kaninang madaling araw, 3:30 early in the morning. Sinasabi na buhay pa daw siya, hindi lang niya ma-suffer yung smoke. So at this point, anong klaseng tulong pa ang kailangan ng mga apektadong Pilipino dyan? Ang kailangan dito ngayon, yung proper information dissemination kung anong dapat gawin ng Filipinos dito sa New Zealand. Mahirap kasi hindi centralized yung information na binibigay kasi walang isang center or Filipino center saan pupunta yung mga Filipinos in need. May mga Filipinos dito na nagko-collapse yung bahay, tapos walang nakipagtuloy lang sa kanilang mga kaibigan. At may mga Filipinos din dito na hanggang ngayon wala pang tubig, wala pang kuryente, wala pang telepono. So siguro kailangan din dito yung visibility ng Filipino representatives at mga community leaders kasi nakakalungkot. Minsan I saw 2 news stories this afternoon. Pag mini-mention nila yung nationalities na doon sa mga nationalities na na-trap doon sa CTV building, hindi man lang nila ni-mention yung Filipinos. Okay, maraming salamat sa iyong oras, Boboy Costas. Ilang OFW ang nailikas mula sa Libya. Ang problema, libo-libo pang Pinoy doon ang naghihintay ng saklolo. Dagdag problema rin ng mga kaanak ng mga OFW ngayon kung paano uusad ang evacuation na nakalive ang pinuno ng ahensya na kanilang inaasahan. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Nawalan na ng kontrol si President Muammar Gaddafi sa silangang bahagi ng Libya. Pero nagmamatigas pa rin ang leader. Lalo tuloy tumitindi ang tensyon sa bansa. Dahil dyan, di na napigilang mangialam ni U.S. President Barack Obama. These actions violate international norms and every standard of common decency. This violence must stop. Dito sa atin, hindi pa rin mapakali ang mga kaanak ng mga OFW sa Libya. Kwento nila, karamihan sa mga kaanak nilang OFW, wala nang makain. Iniwan na raw kasi sila ng mga amo nila na sumama sa rally. Kailangan daw po nilang i-rescue na as soon as possible kasi daw po delikado na, natatakot na daw sila. Yung pong kanilang amo, iniwan na sila. Magawan po natin ang paraan para po lahat maisalba po yung mga buhay nila kasi kahit po walang dala, kahit po anong walang dala, basta maisalba lang po yung buhay nila dun. Ang iba, kausap na ng Embahada ng Pilipinas sa Libya. Pero hinihingan daw ng mga papeles na di nila maibigay. Wala pong passport na. Wala. Nasa employer. Bali, marami din sila. 10 yata silang walang passport.
Dagdag dagok pa sa mga kaanak ang tila kawalan ng lehitimong pinuno ngayon ng DFA. Noong February 16 pa kasi naghain ng indefinite leave ang paalis na sa pwesto na si Secretary Alberto Romulo. Itinalaga munang OIC si Undersecretary Erlinda Basilio. Tiniyak ng ahensya hindi naman nito apektado ang pagbibigay ng tulong sa mga OFW na naiipit ngayon sa gulo sa ibang bansa. Pupunta na sa Middle East bukas si Vice President Jejomar Binay para i-monitor ang evacuation ng mga Pinoy. Inatasan din niya ako na magtumulong sa monitoring sa nangyayari sa mga neighboring countries sa Middle East, lalo na yung sa Libya. Marlene Alcaide, News 5. Sa mga kapatid nating may kamag-anak sa Libya at sa New Zealand, narito ang ilang importanteng numero. Para sa evacuation sa Libya, maaari kayong tumawag sa DFA hotline na 834-4580. Inuulit po namin, 834-4580. Kung gusto namang makipag-ugnayan sa DFA tungkol sa mga Pinoy naman sa New Zealand, dalawang numero maaring tawagan, 834-4488, 834-4596. At magbibigay din tayo ang aksyon po ng libreng tawag para sa mga kapatid nating may mga kaanak sa Libya at New Zealand. Simula po yan bukas, February 25 hanggang sa linggo, February 27. Pumunta lamang po kayo dito sa aming studio sa Novaliches. Simula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa pakikipagtulungan po yan ng SMART. Susunod sa aksyon, paano nga ba mareremedyohan ang nasirang relasyon ng Pilipinas sa Taiwan? Ang sagot ng Taiwan, eksklusibo. It will become a judgment of your customer by allowing a general... You are under oath. Mga senador at prosecutor ng ombudsman nagkainitan sa legalidad ng plea bargain kay ex-AFP Controller Carlos Garcia. At susunod na mga talakan sa face-to-face, lalo pang magiging exciting kung bakit ang tabayanan. Pag nagkakasama ang mga bida,